Kung hindi ako naglakas loob noon, malamang employee pa rin ako. Malayo sa pamilya at nagtatrabaho bilang isang OFW. Share ko lang yung aking video, baka ito ang maging tulay para makapagsimula ka sa iyong pangarap na farming business. Isang magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli dito sa aking YouTube channel. Balikan natin yung ating mga nakaraan. Paano tayo nagsimula sa ating farming business? Ito yung mga panahon na nagsisimula pa lang tayo. Kung mapapansin nyo, yung ating backyard farm, wala pang halos magandang kulungan. At makikita nyo yung kainan ng ating mga pabo, nasa lapag lang. Sa videos na ito gusto kong ipakita simula sa una hanggang sa nagkaroon tayo ng magandang kulungan para sa ating mga alaga, hanggang dumating yung panahon na dumami yung ating alaga at nag-upgrade tayo ng mga lahi ng ibang pabo. Alam niyo mga ka-farmers, simula pa lang sa una, nasa abroad pa ako, pinagplaplanohan ko na kung papaano natin sisimulan yung pag-aalaga ng pabo. Alam niyo napakarami yung mga kumukontra, mga negative. Pinakauna dyan yung aking parents, kasi maganda na daw yung aking kalagayan, nasa abroad ako, bakit pa ako babalik sa Pilipinas para maging isang farmer? Pero sa likod ng mga negative na aking naririnig, hindi ako napatinag, tinuloy ko pa rin kung ano yung aking nasa puso, kasi alam kong magtatagumpay ako, kasi alam ko yung aking plano. Nasa abroad pa lang ako, pinagplaplanuhan ko na kung ano yung mga alternative na pagkain na pwede natin ibigay sa ating mga alaga. Kaya sabi ko sa aking sarili, papatunayan ko na mali ang mga paniniwala ng nasa aking mga paligid, yung aking kapatid, yung aking parents, yung aking mga pinsan, na mali daw yung aking desisyon. Sa katunayan yan mga ka-farmers, talagang nagsimula ako sa pinakauna. Wala pa tayong shredder noon. Mano-mano yung pag-chop-chop sa ating mga organic na pagkain na ibinibigay sa ating mga alaga. Kaya sinib ko yung mga video ng pinakauna para maipakita ko. Ngayon na mayroon na tayong magandang kulungan. Kita nyo naman yung ating mga diskarte, pinaghahalo-halo ko yung ating mga ini-experiment na pagkain na pwede natin maibigay sa ating mga alaga. Oregano, sapag ng niyog, tapos pigs, integra 4, may kasamang crack corn, tapos barak, tapos repolyo. Repolyo natin, pagkata ugasan muna, tapos imimix siya maya maya. Yan ang pakain na ating pabo at saka manok at saka yung dalawa nating bagong gansa. Pagkalipas ng mga ilang buwan, na-discover ko itong shredder na ito. Medyo napagod na ako kakachap-chap ng mano-mano. Kaya, ayan, tuwang-tuwa yung aking mga alagang pabo dahil unlimited na yung pagpapakain natin sa ating mga organic feed na nakukuha natin dito sa ating backyard at nakukulikta sa merkado. Nung dumating na yung mga panahon na mayroon na tayong shredder, kung ano-ano yung ating pinaghahalo-halo, kangkong, talbos ng kamote, dahon ng bilanghoy, katawan ng saging, kung ano-ano na nakukuha natin dito sa backyard farm na pwede natin paghalo-haloin. Pati nga yung insulin plant na nakikita natin sa mga bukid, pwede natin ipakain sa ating mga alagang pabo at alagang manok. Kung hindi nyo kilala yung insulin, i-search nyo lang, makikita nyo na pakarami yan sa mga gubat. At lumipas na naman ang ilang buwan. Ito na, meron na tayong pader na rehas-rehas. Ayan yung bakal na yan, paikot sa ating mga alagang pabo para siguradong secure at hindi mapapasok ng pusa at aso ang ating mga alaga. Habang tayo nagpaparami, ang ating sikreto, incubator. Bawat itlog ng ating pabo, itlog ng manok, lahat pinapasok sa incubator. Ilalagyan ng date, iniipon at saka ini-incubator. Tuloy-tuloy pa rin ang ating daily routine na pag-shredder ng ating mga organic na pinapakain sa ating mga alaga. Pansinin nyo mga ka-farmers, bawat video na ito pinagdugtong-dugtong ko
Iba't ibang buwan, iba't ibang taon, pinaghalo-halo po natin. Para makita nyo, simula sa pinakauna, nang maliit pa lang ang ating alaga hanggang dumami ng dumami. Actually mga ka-farmers, nagsimula lang tayo sa 3 pabo. Isang lalaki, 2 babae. Hanggang nangitlog at nahinaan po ako sa pagdami nila. Nagdagdag na naman ako ng 2 babae. Hanggang tuloy-tuloy yung kanilang pangingitlog at pag-i-incubate ng kanilang mga itlog. At dito naman sa part na ito, pansinin nyo, nakagawa na tayo ng kainan ng ating mga alagang pabo. Hindi na nasa lapag, nag-improve na mga ka-farmers. Mayroon na silang feeder na maganda na hindi madudumihan yung ating pagkain na ginagayat o sinisrider. Pansinin yung palibot, hindi pa ganon kaganda. Yung baba, wala pang grava, wala pang bato-bato. Pag umuulan, maputik. At pagkalipas ng mga buwan, ito na naman mga ka-farmers, ito na yung update. Mas pinaganda, 2 na yung feeder, mayroon ng grava sa kanyang ground para hindi maputik yung ating ground pag tayo ay umaapak. Lalo na pag nandito umaapak yung ating mga alagang pabo. Diyan sa gilid, mayroon na din bubong at linagyan natin ng bakal para diyan sila natutulog paggabi. At yung makikita nyo, yung doon sa unahan na paliter L na mayroong bubong na mababa, yan po sa ilalim. Diyan po sila pumapasok para mangitlog yung ating mga babaeng pabo. Minsan yung mga babaeng manok natin, dyan din nangingitlog, nag-aagawan sila. Pero ayos lang kasi hindi man sila nag-aaway. Patagal ng patagal, padami ng padami yung ating mga alaga. Kaya medyo umaaray tayo sa pagpapakain ng ating mga alaga. Nagbibigay din tayo ng feeds, 30%, 70% yung organic. Minsan pag alas 3, nagbibigay tayo ng crack corn, pang snack sa ating mga alaga. Pag nakikita ko yung aking mga alaga, mas nagaganahan akong mag-explore kung ano yung mga diskarte na aking gagawin na pwede pa natin ipakain sa ating mga alaga. Napakarami mga ka-farmers. Dahon ng mulberry, madre de agua, azula, kasama na rin yung mga saging. Napakarami mga ka-farmers. Nagtanim tayo ng mga malunggay na pwede natin ipanghalo sa ating mga ginagayat na pampakain sa ating mga alaga. Nang mga tumagal mga ka-farmers, nakikita na ng aking mga kamag-anak, lalo na yung aking kapatid, aking nanay at yung aking tatay, yung resulta ng aking pagsisikap. Minsan napapawaw sila sa dami at nagtataka sila paano ko sila napapakain ng ganong karami, kasi ang alam nila magastos, malakas kumain ang ganitong klase ng manok at ganitong klase ng alaga. Lalo na yung pabo, napakalakas kumain yan. Pag pure feeds ang ating ipapakain, siguradong malaking pera araw-araw yung ating kakailanganin. Pero kung meron tayong diskarte, sinasabi ko sa inyo, matutupad nyo at matutustusan nyo yung bawat araw na magpapakain tayo sa ating mga alaga. Pero sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay aasa lang sa feed, lalo na kung kayo ay nagsisimula pa lamang, siguradong luluguin po kayo. Kasi yung pinakauna, puro labas ng pira po yan. Ilang buwan yan, taon ang bibilangin bago bumalik yung pira na ating binibitawan. Kaya kung pwede, magsimula po tayo sa pinakamaliit hanggang lumaki ng lumaki. Habang tumatagal mga ka-farmers, bumibilib na yung aking mga paryente, yung aking mga kasin, yung mga unang panahon na sinasabi nila na maganda daw yung trabaho ko sa abroad, bakit ipagpapawalit ko pa sa pag-aalaga ng manok at pabo. At ang hindi nila alam, ang pagiging isang OFW ay napakahirap po. Talagang napakahirap yung malayo sa pamilya, yung ang buhay mo ay trabaho, bahay, kain, tulog, pasok na naman. Yun lang yung buhay na mayroong sa OFW. Hindi katulad ng nasa Pilipinas, pag ganito yung buhay mo, mayroon kang motor, you are free
Pwede kang umikot-ikot. Pag nandyan yung mga anak mo, makikita mo sila habang lumalaki. Pero nang nasa abroad ako, yung mga anak ko nakikita ko lang sa CCTV, sa video call na lumalaki sila. Yung po yung pinakamasakit. At nung nasa abroad ako, pinag-aaralan ko kung ano ba ang buhay mayroon sa abroad. Tinatanong ko yung aking mga nakikilala, ilang taong ka na sa abroad? Ano ba yung mga napundar mo? Meron akong mga nakikilala, 20 years na, pero ganun pa rin. Pabalik-balik sa Pilipinas, bakasyon, ubos pera, balik sa abroad, trabaho na naman, hanggang tumanda. Ganun lang ang nangyayari. Kaya ako, habang bata pa, nag-isip-isip ako kung ano ang magiging solusyon para mag-stay ako sa Pilipinas, makasama ko yung aking pamilya. At ito na mga ka-farmers, panibagong buwan na naman, panibagong araw. Mas lalong dumami yung ating mga alaga. Kung mapapansin nyo sa video, parang ipo-ipo na sila. Medyo masikip na para sa kanila yung kulungan. Kasi parami ng parami yung ating alaga. Sipag at tiyaga lang nating pinaparami. Basta't meron tayong incubator, tuloy-tuloy yung pagdami ng ating mga alaga. Maliban po dyan yung mga nabibinta na sisiw. Pero kung meron nagtatanong, meron ba kayong binibinta? Sinasabi ko sa inyo, dito pa lang sa amin nauubos po yan. Hindi po yan kumakasya. Kaya yung mga taga Bohol, taga Bacolod, nakikita ko nagko-comment sa aking mga video, pasensya na po kayo kung hindi ako nakakapagbenta. Kasi dito pa lang sa amin ay kulang na. Sinishare ko lang sa inyo yung ating ginagawa, baka sakaling ito ang maging tulay, maging inspirasyon para kayo ay makapagsimula sa farming business. Dumating yung mga araw na bumibisita yung aking mga cousin, yung aking kapatid dito sa aking backyard farm. Napapawaw sila. Siyempre, pinapatikim natin, kinakatayan ng ating alagang pabo, alagang manok. Noong unang panahon, wala silang suporta, puro negative. Pero na nakita nila ang improvement, yung ating mga ginawa, doon sila bumilib. Sabi ko nga sa inyo at sa aking asawa, walang bibilib sa akin, walang bibilib sa atin kung hindi tayo lang. Magtulungan po tayo, magtiis po tayo. Uuwi ako sa Pilipinas, magsisimula ako pa, kahit pa konti-konti lang. Sinabi ko sa aking sarili, papatunayan ko na kaya ko. So nakikita niyo mga ka-farmers, ito na ang resulta. Kung hindi po ako nagsimula, kung hindi po ako naglakas loob, wala pong nangyayari. Baka hanggang ngayon nasa abroad pa rin ako, OFW pa rin ako, at patuloy lang na nangangarap kung papaano ko sisimulan. Kung hindi ako naglakas loob, sigurado kasama ako doon sa mga walang lakas ng loob na nasa abroad. Maraming mga OFW na gusto nang umuwi sa Pilipinas, pero natatakot dahil maraming mga pagsubok sa kanilang buhay. Kung hindi mo yan lalabanan, wala pong mangyayari. Kung wala kang lakas ng loob, wala pong mangyayari. Kaya yung mga kasama ko sa una, pag napapanood nila yung aking video, kinukumusta nila ako. Sinasabi nila, saludo ako sa iyo Brad, nagawa mo ang iyong mga pangarap. Pero bawat isa sa atin ay magkakaiba yung mga problema, mga pagsubok na dumadaan. May mga rason. Kung may mga OFW na hindi pa umuwi sa Pilipinas dahil natatakot kung paano magsisimula, mayroon pang mga obligasyon, mga bayarin, sila yung mga breadwinner, kaya hindi sila basta-basta nakakauwi sa Pilipinas kasi natatakot sila na mawalan ng pagkakakitaan, mawalan ng buwan-buwan na sasahurin para isustento sa mga umaasa sa kanila. At pagkalipas ng mga ilang taon mga ka-farmers, medyo kumikita na tayo. Kaya pinaganda natin at nilagyan ng magandang bakod yung ating mga alaga para secure. At syempre, yung lapag, kasi problema talaga natin pag umuulan, medyo maputik. Kung mapapansin nyo, ang lalakas kumain ng repolyo ang ating mga alaga. Minsan hindi na natin sinachap-chap o sinishredder yung ating mga first layer ng repolyo. Binibigay na lang kaagad.
kinakain naman nila. Pagdating ng hapon, pinapalabas natin yung ating mga alaga. Dito sa labas na ito, yung part ng harapan, mayroon mga damo. Sila yung ating ginagamit bilang grass cutter. Tinutuka nila yung mga dahon-dahon na nasa unahan. Ang sarap tingnan mga ka-farmers at ang sarap magkape na makikita natin yung ating mga alaga, yung bunga ng ating mga pinaghirapan. Ang sarap humigop ng kape mga ka-farmers, nakakatanggal ng stress habang pinagmamasdan natin yung ating mga alaga at naririnig natin yung kanilang mga huni. Para bang musika sa ating tinga pag naririnig, nakaka-relax. Ito na yung mga bunga ng ating mga pinaghirapan. Simula kanina ng pinakita natin sa pinakaunang video, taon ang mga lumipas para maabot natin ang ganito karaming alaga. Halos 20 minutes lang ito na video, pero pinagsama-sama natin iba't ibang taon, iba't ibang buwan. Sinave natin yung mga video para makita natin ng pinakauna hanggang ngayon yung ating mga alaga. Kaya dito ako nagre-relax paghapon, dito ako kumakain habang pinagmamasdan yung ating mga alaga. Mayroon mga nagtatanong, bakit hindi malangaw yung ating backyard farm dito? Kasi mga ka-farmers, halos every 2 days, every week tayo naglilinis. Kailangan malinis tayo sa ating backyard farm, sa ating mga kulungan ng ating mga alaga. Pag malinis tayo mga ka-farmers, sigurado talagang walang langaw. Kung mayroon mga langaw, bibihira lang. Sa unang video makikita nyo yung mga native na pabo. Yung po yung mga maliliit. Pero doon po tayo nagsimula. Dumating yung panahon na kailangan nang mag-upgrade. Ito na yung mga red bourbon, malalaking pabo. Ganun pa rin kalakas kumain compare natin sa mga native. Pero mas mabilis silang lumaki. Kaya ito na ngayon ang ating mas pinaparami. Ganyan po yung ating naging diskarte. Habang nagbreed tayo ng mga malalaking pabo, yung mga native ay dinidispatcha po natin, nililitsyon, kinakatay, binibinta ang karne. Yan po yung ating diskarte para hindi maubos kaagad, hindi natin sabay-sabay binibinta. Nagbre-breed po tayo ng mga malalaking pabo para patagal ng patagal mauubos yung mga pure na native, yung mga maliliit, para pagdating ng panahon yung ating gagawing lechon pabo, mas malaki ang karne, mas malaki yung katawan, yung ating ibibinta ng mga sisiyo, mas maganda ang quality ng ating mga breeder. Kung mapapansin nyo, talagang ang pabo ay mga alagang forage. Kumakain sila ng mga greens, mga damo-damo. Hindi sila mahirap pakainin ng mga organic na pagpakain na ating nakukuha sa ating mga bukid, sa ating backyard. So ito po yung ating mga alagang pabo, napakarami, nakakalula. Minsan masakit sa ulo pag nawawalan tayo ng pampakain. Pero naman, nakakatsamba tayo pag nakakabinta tayo. Masasabi ko sa inyo, may pera sa pag-aalaga ng pabo. Kaya kung ikaw, nagplano kang mag-alaga ng pabo, sinasabi ko sa inyo, basta nasa tamang diskarte, mayroong pera. Kahit ano pa yung iyong alagaan na livestock, basta tama ang iyong pag-aalaga, mayroong pera na babalik. At ang pinaka-importante sa lahat, masaya tayo sa ating negosyo na pinasok. So ayan mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking video na ito. Pinakita ko lang sa inyo simula sa una hanggang sa update ng ating mga alagang pabo. Sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Yan po ay malaking tulong para mas lumawak pa yung ating YouTube channel. Magandang araw at magandang buhay. Kaway-kaway sa ating mga ka-farmers, sa ating mga OFW, mga employee na nagplano. Katulad ko noon, nagplano kung paano magsimula. Tibay,
lakas ng loob ang kailangan. Huwag po tayo mapanghinaan ng loob. Kailangan sumugal po tayo at tamang kaalaman para makuha po natin at mapagtagumpayan yung ating plano o pangarap na farming business. Magandang araw at magandang buhay. God bless po sa ating mga kapwa.